In this alley, we found a family with a different story to tell. You see, poverty has many faces. At the age of 52, Lelet is living alone with his grandchildren. Her only daughter, Kiana, left her four children to his father a year ago. Iniwan po ako ng asawa ko. 2 taon na nakalipas. Tumama po sa ibang lalaki. Iniwan din ako ng anak ko. Iniwan pa sa akin yung mga 4 na apo ko. Ano po kinabubuhay niyo? Dati po nagdadrive ako ng truck ng isda. So ngayon po dahil sa sakit ko, hindi na po ako makapagtrabaho. Magkano po kinikita niyo sa pamamasada ng truck ng isda? Dati nga po, 400 isang biyahe. Eh mula po nagkasakit ako sa baga, nahirapan po ako huminga. Nahirapan na po akong bumiyahe. Kaya ngayon po, hindi na po ako maka-alis ng bahay dahil konting lakad ko lang po, nahirapan po akong huminga. Nagpatingin na po ba kayo sa doktor? Opo, pero marami pong dapat pa-check up sa akin dahil nga po, wala nga po pa kaming pera. Natignan po nga sa baga, yun nga po, baka sa puso rin po meron. Dahil kasi po, pag inaatake po ako, masak ang dibdib ko. He also said that he never smokes cigarette. Paano po kayo nabubuhay ngayon na wala po kayong trabaho? Sa mga bigay-bigay lang po ng mga kapitbahay. Meron, nakakain yung mga apo ko. Pero mas madalas, wala. They really have a hard life. Napansin ko po, tubig lang yung ininom ng mga bata. Ganun po talaga. Wala po talaga ng pambili. Kaya umaasa lang po kami sa mga tulong-tulong. Dito po kayo nakatira. Dati hindi, pero may nagmagandang loob. Pinatignan-tignan lang itong bahay. Eh, gagawin nga po ito. Hindi ko po alam kung saan kami kung pagkanawa na po ng may-ari ito. Balak po yata, gagawin yata po ito. Parang commercial po o hindi ko po alam. Eh, ngayon po, umaasa akong pag sakaling nakapagpatingal at gumaling ako, makapagtrabaho muli, ihanap ko ng magandang mapupuntahan itong mga apo ko. Ngayon po, hindi ko po alam. Dahil kahit kailan po, hindi na po nagpakita yung anak ko. Kung tungkol naman po sa asawa ko, wala na po akong alam kung nasa na po siya. Lelet is a high school graduate, and his grandchildren have never been to school. He said these children have no birth certificate yet, and it is a requirement to be enrolled. Saan po kayo natutulog? Dito lang po, pag naglalatag na lang po kami rito. Paano po yung ilaw, yung tubig? Yung may-ari po, yung kamag-anak ko, siya po nagbabayad nito. Eh, 2 ilaw lang naman po, wala na. Yun lang po. They have been living here for 2 years and a half. Before he got sick, he and his family are renting an apartment near this place. Pwede niyo po ikwento sa amin kung ano po yung nangyari sa inyo habang nagmamaneho po kayo? Yun nga po, habang nag-drive po ako, inatake po ako. Ginawa ko na lang po, tinabi ko po yung truck. Eh, sa sobra na po, hindi na po talaga ako makahinga. May magandang loob na hindi ko alam kung sa barangay po yun. Dinala po ako sa Jose Reyes Hospital. If no one saw him that time, he must be dead by now. Yun nga po, nung mula po nagkasakit ako, hindi na po ako makapagtrabaho. Hindi na po ako makalabas.
Kaya hirap na hirap po kami ngayon. His only wish is to get well for his grandchildren. Parang hirap po kayo magsalita. Opo, kaya nga po pag mahaba na yung mga sinasabi ko, nahihirapan na po talaga ako. Kaya nahihirapan talaga. Bakit po kayo iniwan ng anak mo? Hindi ko nga alam kung anong dahilan niya. Sa ngayon po, hindi na po malaman. Wala makapagsabi na kamag-anak o saan. Hindi namin po alam. Yung tatay ko nung mga bata. Hindi ko rin po alam. Basta ngayon, may nakapagsabi na nakakulong. Siguro sa busy niya dati. Hanggang ngayon na hindi niya pa inihintuan. Kaya siguro nakakulong ngayon. Dito sila kumakain. Tapos tignan mo naman yung ceiling nila. Sira-sira na. Tapos itong dalawang pinto sa may-ari, mga gamit nila, nakalak to. So ngayon, meron pa silang kanin. He said that he is still lucky because they have a place to live in. This is the staple food for this family. The relatives in the province sent 10 pack of noodles for them to eat, and this is the last piece of noodles left for them. Oh, kain na kayo, mga po. Masarapin naman ito buwan mo. Totoy. Ikaw ito bang ang tipikul. Atas. Ang tipikul. Ababa. Sabi na ang tipikul. Oh. Ah. We bought the groceries for this family, in which they can consume or put up as a small store business. This is our little way of showing them love and compassion. Though we cannot change the world, we can make a life a little bit easier for them. Now it's time to give them our surprises. Ito po pala yung mga groceries na pwede nyo gamitin sa araw-araw. Tapos may gatas na rin po dito. May pang gatas na kayo, tapos may diaper pa kayo. Tapos ito po yung cash na pinabibigay po ni Sir Mark at Ma'am Ria. Sila po yung tumulong po para sa inyo. Pwede nyo po yung gamitin sa pambili nyo ng gamot po. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa akin. Para makapagtrabaho po ulit Kaya sa pagpa-check up nyo po. Salamat po. Salamat po kay Ma'am Ria at saka kay Sir Mark. Halika, buksan na natin yung mga groceries. Ayan. Gatas. Sige. Butas. Kabutan ko yan. Kabutan. Meron ka muna ang tayo mo kami. Yan, mga pagkain. At may manok din po. Ayun. Yan, puro gatas. Yan, gatas na kayo. Tukal. Ano siyempre na hinalo kaya agad? Ang mga sabot. Hindi nyo gamitin.
Ay, pagkain ulit. Magkikiriya. Oh, butas rin! Yung parensa! Ano yun? Ano ba yun? Ayun o. Diba ito yung wala kayo? Ano yung yan eh? Ito mga canned goods po. Ketchups po ka. Uy! Yan, pansisan ko. Ano naman? Kape! At ito Sarap! po yung gas. Ito po. Ayun yung bigas. Ay, email! Saan ba kayo? Maraming salamat po. Lalo po kay Ma'am Brea at kay Sir Mark. Maraming salamat po. Ang tulong po ito para sa amin. Now they have a food for them to share with each other and cash that will surely use for his medical expenses to help him to get better for his grandchildren. He will send his grandchildren to school to have a better future. God bless.